Okay, naputol ang linya natin kay Atty. Jimeno. Ho? Bihingin natin ang panig, magkabilang panig, syempre. Dito sa lumabas. Atty. Jimeno, magandang umaga po. Si Mike Enriquez po ito. Hi, magandang umaga po, Mike, at magandang umaga rin po sa mga tagapagkinig nyo. Opo, kaya po kami napatawag para hingin lang po ang panig ng depensa tungkol dito sa lumabas na survey ng Pulse Asia na alam nyo na kung saan kung saan lumabas doon sa 1,200 na sumagot sa survey na yan. Yung tinatawag na respondents, 47%, 47% ang sagot nila, naniniwala sila na guilty si Chief Justice Corona. Pagkos 5% ang nagsabing palagay nila not guilty at may 43% na nagsabing hindi pa sila desidido tungkol sa kasong impeachment na yan, attorney. Mike, yung para sa amin naman wala masyadong bigat itong naging survey. Una-una, 1,200 lamang ang respondents compared to around 90 million Filipinos po. Pangalawa, yung survey ho kasi ay sinagawa nung pagka-rest pa lang ng kaso ng prosecution. So ito yung panahon na hindi pa naririnig yung panig ng defense. Kaya para sa amin, kung merong mga sinasabing 47% na ang hatol ay guilty na, hindi to accurate siguro kung anong mangyayari din na magiging paiba-iba kasi ang pananaw ng mga tao, lalo na't kung naglabas na siguro ng ebidensya ang defense. Kung maalala niyo, nagkaroon din ng survey dati sa Inquirer naman na naging 63% na, or 67%, sorry, na sinasabi daw na not guilty si Corona. So ang makikita natin dito, iba-iba because paiba-iba rin ang respondents. Hindi laging pareho yung magiging tinatanong nila. Pangalawa, paiba-iba rin yung mga pangyayari. So, ang mga tao rin siguro nagbabago-bago yung isip. So, para sa amin, yung mga gantong bagay, kung gusto mo nilang maglabas ng survey, okay lang. Pero sa amin naman po, hindi naman ang ginagawang basihan para tignan kung anong mangyayari dito sa paglilitis. At para sa amin din, yung mga senator judges, nung nanonood ko ng news, marami rin nagsabi na walang bigat sa kanila ito dahil ang pagdedesisyonan nila ay ang batas at ebidensya. At yun naman ang nararapat dahil nung naupo sila dyan, nanumpa sila na magiging husgado sila dito, hindi mga politiko. Opo, attorney, may pagbabago pa sa paraan ng pagharap ninyo, hindi sa impeachment court. Dalawa impeachment Kahit nung na-interview ko dito si Chief Justice, sinabi niya usapan namin dalawa impeachment Isa doon sa Senado, isa doon sa labas. Yung sa labas po, dahil itong survey, sa labas ito Hindi naman sinesurvey yung mga senador judge, hindi ba Okay. May pagbabago pa po na mangyayari sa paraan ng pagharap ninyo at yung mga binaharap ninyong mga impormasyon at mga pahayag ninyo na ginagawa sa media at sa publiko dahil sa lumabas na survey na ito, wala kayo nakikita magiging pagbabago. Nagtatanong lang po, Atty., kung ano man ang magiging sagot nyo. Sige po. Ang sa amin naman, bro, mahirap nga kasing tumansya, no? Kung ito talaga yung nangyayari compared doon sa buong Pilipinas talaga. Kasi nga, 1,200 ay isang napakaliit po na numero compared to over 90 million Filipinos. Pero sa amin na lang, siguro isa rin itong indikasyon na dapat maging maayos nga yung pagpapalabas na ebidensya na isa-isang paraan na maintindihan ng publiko. Tsaka yung pagpapaliwanag din ng mga spokespersons kung anong nangyayari dun sa loob. Opo. Pero yung isa rin naisip namin, kung tapos na mag-rest ang prosecution at 47% lamang ang kumbinsido na guilty, then maganda rin yung sign siguro na marami pa rin ang bukas ang isip na makinig kung ano yung ebidensya. In fairness, nabasa ko rin kanina yon, 43% hindi pa desidido. Ang sagot, ang tugon nila, nung tinanong sila, undecided pa sila. Hindi pa nila alam. Hindi pa nila alam kung ano ang desisyon nila. Kung guilty o not guilty si Chief Justice, Attorney. Opo. Yun yung isa siguro, Mike, na para sa amin ay magandang indikasyon na yung pag-iisip din. Kasi para sa akin yung sa 47%, more than yung fact na iniisip na nila ay guilty, ang mas nakakabahala sa akin ay yung uri ng pag-iisip po ng ibang mamamayan natin na hindi pa tapos yung paglilitis ay meron na agad silang panghuhusga. Kasi kung titingnan ninyo sa ating batas, kaya nga tayo may paglilitis ay para matignan yung buong storya ng bawat kaso. Hindi lamang dito sa impeachment, kahit anong kaso. So kung may mga kababayan tayo na lagi na lang nag-iisip na agad na guilty at hindi pa tapos yung kaso, ay
para sa akin yun ang mas hindi magandang indikasyon ng isang bansang may demokrasya. Opo, okay. Sa pagwakas po ng ating panayam ngayong umaga, Atty., sa bagay, may 84% raw na sumagot doon sa survey na nagsabi, sinusubaybayan nila yung mga pangyayari dyan sa impeachment trial. Yun yung isa pa sa akin na dapat pag-uusapan ko rin na yung meron ng karamihan din ng mga around 60% yung ginawa itong survey na mukhang hindi naman sinusubaybayan yung impeachment. So, I don't know kung nagko-correspond dito yung 47% na nagsabi ng guilty at yung mga hindi masyado nagsusubaybay. Meron excuse me po, meron nga po, yung sinabi ninyo, 67%, 67% ang nagsabi, wala silang alam o kung meron man silang alam, kukunti lamang tungkol sa nagaganap ito paglilitis, attorney. Oo, yun nga siguro isa rin maganda tignan dito, yung mga kasama ba doon sa mga 47% yung nagsabi na wala sila masyadong alam because kung gayon meron sila tinatawag nating uninformed decision. So ito yung mga bagay na kailangan ma-address ng maayos. Ibig sabihin either kailangan mas maging effective pa yung pag-communica, pagbigay ng paliwanag ng mga spokesperson para mas marami pang makinig at siguro yung isa itong sa role ng media na ilabas. Pero sa nakikita ko naman, yung mga media naman ginagawa ang lahat din para ipaliwanag na maayos yung mga nangyayari sa paglilitis. So, siguro yung mga mamamayan kailangan din mas maging involved na sumubaybay sila bago sila, para makapag-desisyon sila ng maayos at merong basihan. Opo, attorney, nagpapasalamat po kami. Tinanggap nyo tawag namin ngayong umaga at sinagot nyo mga tanong namin. Hanggang sa susunod, magandang umaga po sa inyo, attorney. Maraming salamat po, Mike, at lagi pong bukas ang tahanan at oras ko para sa inyo. Salamat po. Si Attorney Karen Jimeno, ang tagapagsalita ng panig ng depensa sa impeachment trial. 8:40.